welcome back. Oras natin 2:27 at kapiling din natin ngayon si Tita Cora. Hello! Pasensya Hello? na kaputla. Maputla ka ba? Hindi na ako nagtanggal ako ng lipstick. Oo nga. Oo. Taray, Hi. pero at least ano ka pa rin, rosy cheeks. Yes, for the rose. Ang aking bulaklak ay nasa aking mukha. Taray. Ikaw ba, kumusta ang bulaklak? Anong bulaklak? Bakit bulaklak? Sa pisngi mo. Yung cheeks ko. Okay naman, sakto lang. Kasi nga ikaw ay chicks ng radyo. Yan. Kaya kailangan cheeks ng radyo. Mukha akong labandera. Labanderang pagod. Nakailang labada ka po? 6 na drum na damit. Ay nako, hello sa ating mga panggan na naglalaba ngayon ha. Hello po. Alam ko pagod na kayo. Oo nga. Pero, kaya merienda na muna kayo siguro. Oo nga, merienda time na. Oo. Diba? Ikaw ba, anong minerienda mo? Yung bigay nila sa akin na na Jollibee at saka nagsalad ako. Wow, Jollibee baka naman. Baka naman. But anyways, naku, eto na nga. Hindi, wag mo ko anyways. Ano ba yun? Bakit? Hindi naloloka lang ako. Ang ganda ng mo, ang ganda ng... Hindi na nga natin, alam ko kanino to, di ba? Oo nga. Basta lang natin ginamit. Gamit lang tayo ng gamit. Ano nga ulit yung... Hindi ko nalulutang ako. Ano nga ulit yung voice sender natin? Si Senya na 28 years old na dating nagtrabaho sa club. Oh. Tapos breadwinner ng nanay at tatay niya ng family niya. Tapos ngayon, meron na siya magandang business at kumikita na siya. At parang nabibili na daw niya yung mga gusto niya. Yung business niya maganda yung takbo. Pero yung mga tao parang pinupo na siya. Walang ibang ginawa kundi sabihan siya ng masama. Na kaya lang naman nakapag kasi ganito, ganyan. Ganon. Anong klaseng club? Alam mo, hindi niya na nakuwento anong klaseng club. Hayaan na natin. Pero dahil nagkakaroon ng mga usap-usapan dahil yung ibang tao medyo marumi mag-isip. Oo. Minsan nabibigyan ng masamang interpretasyon kapag nagtatrabaho ka sa club. Ay, totoo naman yan. Lagi naman eh. Ikaw ba nakapag-set ka sa club dati? Sa bar? Kumanta ka sa bar? Sa piano bar. Piano bar. Wala nang kaibahan yung ganun din parang may alak pa rin din naman yun. Yes. 'Di ba? So kami din, ganyan din ako, lalo na ako din, 'di ba? Talagang nag-show ka dati, di ba? Oo. Anong show? Anong show talaga? Hindi, sa comedy show, di ba? Bakit? Na-imagine ko, kaya lang naman sa sexy show ko. Wow! Baka kahit na maghubad ako, comedy pa rin. Uy, hindi to Ocean Adventure B. Parang ang taong gulaman. Pero yun na nga, ewan ko kung saan nanggagaling yun. Pero nilalait ba siya ng mga tao dahil sa nakaraan niya? Hanggang ngayon, ayaw siyang tantanan. Kaya pati mga nanay at tatay yan nadadamay. Kaya parang nahihirapan daw siya kasi hindi niya mai-twist yung utak ng mga tao na hindi naman po ganito itong ginagawa ko. So, affected siya. Alam mo kasi ganito yan ha. Yan ang isa sa mga pangit na minsan pangit na ugali nating mga Pilipino Parang masyado nating dinidegrade yung mga taong nanggaling sa ganung klase ng trabaho. Oo. Which is mali kasi lahat ng tao ay may pagkakataong magbago. Lahat ng mga tao ay may karapatan din kahit papaano magkaroon ng mas magandang buhay. 'Di ba? Na hindi nyo alam kung ano yung dahilan nila, kung bakit sila naging ganyan. Correct. May iba gusto makapag-aral or bumubuhay ng pamilya lalo na ng kanyang mga anak. 'Di ba? Alam mo, mas madalas pa ang mga nanlalait at saka mga nang down or nanjudge sa mga taong kagaya niyan ay yung mga taong walang trabaho. Yung mga taong palamunin ng gobyerno, ng Correct. lipunan, 'di ba? Sana wag tayong ganon. Tama. So ang pinoproblema niya ngayon, Yung sinasabi ng ibang tao, kaya parang hindi siya makausad kasi affected siya. Yun, lalo na naapektuhan yung nanay at tatay niya, may sakit. baka naman kasi So, baka pinag-uusapan sila ng mga kapitbahay. dancer ba siya sa club? Ano ba? Yun, alam mo, yun hindi nabanggit. Baka Pero naman sabi kasi lang niya, bouncer siya dati. Grabe naman. Bouncers. Pero alam mo, kahit ano pa yun, di ba? Wala naman talaga dapat say ang ibang tao sa buhay mo. Yes. Di ba? Sila ay gamu-gamu lang sa paligid. Oo. Na lumilipad at pwedeng ganunin. Correct. Hindi naman sila ganun ka-importante. Hindi sila isopagos. Tama. 'Di ba? Kaya dapat bigyan natin ng importansya yung pagbibigay natin ng respeto sa kung ano yung nakaraan ng ibang tao. Tama. Pero ang
tanong, sino nga ba ang dapat may say sa buhay mo? Kasi kung sinasabi natin na hindi mo dapat intindihin ng ibang tao, paano kapag halimbawa family mo ang may say? Yung mga kamag-anak, sinasabihan ka na ganyan, magpapa-apekto ka pa rin ba? Yun ang pinakamahirap pa dyan, alam mo, una ang mang-judge at mang-down sa'yo, yung kamag-anak mo. Yan. Nakakala mo ikay lilinis. Yun. Diba? Nakakala mo kung makapagsabi ng masama or makapagpuna sa buhay mo, walang ginagawang kabulastugan, diba? Kung kani-kaninong kandungan naman siya, umuupo. Diba? Hindi nga. Real talk tayo, 'di ba? Alam nila lahat ng ng panalangin, 'di ba? Pero lahat ng lalaki sa barangay na tikman. 'Di ba? Hindi pwedeng gano'n na you walk the talk, 'di ba? Come clean. Gusto ko 'yan. Gusto ko sinabi mo yung walk the talk. Kasi kadalasan yung sinasabi natin 'di ba? Kinakain natin or hindi naman din yun yung ginagawa natin. 'Di ba? Tas ang lakas natin maka-judge sa ibang tao. 'Di ba? Halimbawa, ang lakas mo makasabi sa kasamahan mo sa trabaho na ang landi mo. Pero maya-maya, hindi mo alam, ikaw din may hidden na landi sa tinatago o kaya yung kapatid mo o yung kamag-anak mo, ganun pala yung ginagawa. Tapos nag-judge ka ng ibang tao, di ba? Hindi, kailangan mo lang siguro ng konting tapang. Alam mo yung mga ganitong klase ng tao na mababang tingin sa sarili, kailangan nila ng konting tapang. Pag sinabihan ka na, ikaw nga dati kang dancer sa club, ganyan, ikaw nga mukha kang tuhod, pinakilaman ba kita? Di ba? Galit na galit. Mukha kang nunal na tatlong nunal, di ba? Uy, grabe naman yun. Uy, tsura na to. Tatlong nunal na tumpok-tumpok. Di ba? Di ka nga ganun kaganda di ba? Ayokong mag-comment. Di ba? Kung sino pa yung mga parang Sige. Wag mo ituloy. Nakipag-connive kay sa demonyo yung muka. Sila pa yung ang hilig-hilig po muna sa sa kapintasan ng iba. Hindi nila pakialaman yung lagay nila ng bigas kung meron pa silang maisasaing. Hindi naman nakakagigil kasi alam mo may kakilala kong ganyan. Affected ka ba dyan? May nangyari ba yan sa'yo? Meron akong kaibigan na dati siyang, sabi naman natin na hindi siya yung talagang sa cabaret lang yun. Hindi. Ano siya talaga? Escort malala. Pero yung pagiging escort malala niya, anim ang bahay niya. Lahat ng anak niya, lasalista. Taray. Ginamit niya ang utak niya. Pero yung mga kamag-anak niya na syempre may pamilya na siya, di ba? At ginagawa niya yun para sa mga anak niya. Hindi niya mahagisan ng kung anong grasya. Ngayon, yung pamilya niya na hindi niya yung mga tsahin-tsahin, uubo lang ako. Sige. Yung mga tsahin na hindi niya mabigyan. Yes, sila yung nanlalait sa kanya. Ngayon, ang ginawa niya, instead na sumagot siya, ay mas pinagbuti po niya ang buhay niya. Kasi nung nakaipon na siya, hindi naman niya kailangan magsayaw Hindi na niya kailangan maging dancer or di ba? Ayun. Alam mo, wala talaga kasi tayo sa position. Whether tama o mali ang gawin ng decision sa buhay mo, at the end of the day, buhay mo pa rin yan Ikaw pa rin, kung halimbawa may nagawa kang mali, take the consequences. Kumbaga, ikaw pa rin na magdadala niyan, di ba? Hindi pwedeng ibang tao magsabi niya na, ayan mangyayari sa'yo, ganto, ganyan. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang madapa ng kusa kasi ikaw, sa buhay mo, madadapa ka rin ng sarili mo. At saka ikaw ang unang... Kanya-kanya yan. At saka ikaw ang unang nakakakilala sa sarili mo. Huwag mo nang bigyan yung tao, yung mga taong nang judge sa'yo, ng pagkakataong i-justify pa kung ano yung panghuhusgang ginagawa nila sa'yo. Pag sinabihan kanila na, ay ikaw, malandim, kalapating mababa ang lipad. Bakit kalapati ka ba? Tao ka, di ba? Di ba? Malamang, hindi ka makakalipad kasi hindi ka kalapati. Unless pag kumakain kayo buong pamilya ay hagis niyo yung bigas sarap ng bahay niyo tapos tutukain niyo. Kalapati talaga kayo. Pero kung hindi kayo ganon, huwag mo nang pakinggan, di ba? Huwag mo nang pakialaman na sasabihin nila. Bumili ka ng iPhone, i-fully paid mo tapos mag-selfie ka sarap ng bahay niyo. Di ba ganon? Ipagmalaki mo yung mga achievements mo. Ayan, alam mo kung akong ganyan, iinisin ko palalo. Di ba? Ipapakita ko sa'yo na okay ako kasi yun ang pinakamagandang revenge na gagawin mo. Yung maging okay ka. Di ba? Kasi kung ipapakita mo sa mga tao na affected ka sa mga ginagawa, matutuwa yan, matatalo ka. Correct. Tsaka alam mo nowadays, totoo yan, na marami talagang entitled. Maraming dunung-dunungan, maraming, mas tama to, ganito dapat gawin mo. Diba, may kanya-kanya, binigyan po tayo ng kanya-kanyang buhay at kanya-kanyang bahay, so dun ka mag-focus. Kaya nga. Sa sarili niyong mga buhay.
Diba? Ikaw kung halimbawa may kaibigan kang napapariwara, okay lang yung advicean mo, ganyan-ganyan, pero para i-judge mo, alam mo, walang ibang pwede mag-judge ng puso ng ibang tao kahit gaano pa yan kasama, kundi ang Diyos lang, hindi tayong mga tao. Kasi imperfect din naman tayo, ba't ka mag-judge? Eh, ikaw din naman may kahinaan. Correct. Meron ka din naman nakabulastugan na tinatago, hindi lang alam. Diba? Mga ganon. Kaya nga. So, ayahan mo lang sila. Ano pangalan niyan? si Senya. Senya. Senya! Senya. 1, 2, 3. Saan ka ba dating bar? Puma-prime time ka ba dati? So, ayun. So, mahirap talaga. Ayan, even kamag-anak, minsan may nasasabi sa mga choices in life mo, decision makings mo. Di ba, minsan nga sila pa yung magkocontrol na ito yung dapat mong gawin. Dapat ito yung hindi, ito yung ganyan. Di ba, may mga ganyan. Ay naku, ako hindi ko na hinahayaan. Hindi ko na hinahayaan na may mga kamag-anak kami na may komento sa buhay ko. Oo. Dahil una sa lahat, hindi ko naman sila pinupuntahan. Totoo. Bilang lang sa friends list ko ang kamag-anak ko. Talaga? Kasi yung kung wag na sila magkomento sa buhay ko. Oo. 'Di ba? Kasi I don't give a letter everything. Lahat ng letters sa lahat ng mga sasabihin nila. Ganun dapat bothered-less queen ka. Yes. 'Di ba? Sa buhay kailangan matibay yung dibdib mo. Totoo yan. Nakaraan mo na yan eh. At saka totoo yan. Huwag nating ungkatin na nakaraan. Kasi kung nagawa mo na yan before, tas ngayon ka dinidiscriminate or what, anong gagawin mo? Wala namang rewind, wala namang push button na, babalik ka sa nakaraan, babaguhin ko para sa inyo Hindi naman ganun eh. Correct. Nangyari na yun at lahat naman din tayo may mga nakaraan na, may maling desisyon, maling nagawa. Oo. Speaking of nakaraan, alam mo, kanina may humihingi ng advice natin na nakaraan din, Tawagin nga natin. Sino ba yan? Ayan si Nicole. Nicole, di ka nga. Paging Nicole. Ayan, baka may chika din siya kasi ito, marami din itong knowledge and wisdom pagdating sa nakaraan. Mupo ka dun sa kabila. O si Nicole po ay ang aming social media. Yan. Oo. Kung makikita niyo po siya sa mga page namin, siya po yung mga kadalasan nagpo-post, ganyan Correct. din. Mga sumasama sa mga shoot namin, yan. Oo. So Nicole. Nicole, Walang ikaw. sa'yo, Nicole. Akin lang. Anong masasabi mo sa mga kung hingin namin yung opinion mo, anong masasabi mo tungkol sa nakaraan ng ibang tao? Na judge pa din. Oo. Magsasalita ka ba o magsasalita ka. O ako magsasalita. Ang itim ko. Ayan. So if ever man na may, Ganda ng boses, ma'am. Taray, Ginagalingan niya. Huwag mong sayangin ang airtime ng Energy FM. This is an audition. Sige, go. negative po ba yung mga sinasabi nila? Oo, negative. Hindi ka nakikinig? Inuhusgahan pa rin sila. For me po kasi, diskarte pa rin ng isang tao yan. Kung paano nila palalaguin yung sarili nila. Kumbaga, dapat iangat nila yung mismong sarili nila, hindi dapat nilang pakinggan yung ibang tao. Ikaw ba, Nicole, itong mga nakaraang taon, kasi di ba 2024 na, meron ka bang mga bagay na ayaw mo nang maulit sa nakaraan? Oo naman. Kagaya ng Siyempre yung heartbreak, mga ganon. May mga recent heartbreaks ka ba na ayaw mo nang balikan? Matagal na yun. Matagal na. Oo naman, pero siyempre, diba? Always look forward. Always look forward palagi. Kasi kanina pag-uusapan namin ni Gandang Kara na may minsan sa problema natin sa ating nakaraan, mas marami pang komento yung mga taong mas malalapit sa atin. Ikaw, ano bang take mo sa ganon? Kailangan ba na kapag sa buhay mo ay may pakialam yung ibang tao sa kung ano yung mga magiging desisyon mo? Oo. Malaking epekto kasi sa akin yun eh. So naapektuhan ka kapag may sinasabi din yung ibang tao sobra. Lalo about na your decisions? Lalo na family mo? Totoo po. Malaking epekto po. Anong ginagawa mo? Sinusunod mo yung sarili mo or dahil sa agos, wag na lang?
Depende. Depende sa sitwasyon. Depende kung magiging desisyon ko siya or desisyon ng magulang ko para sa akin. Kasi syempre, ikaw pa rin naman makakaalam nun eh. Alam mo na rin naman yung tama at mali. Syempre, bilang tumatanda ka na rin, dapat may sarili ka ng desisyon sa buhay. Ikaw ba, Nicole, kailan mo gustong magkaroon ng sarili mong desisyon? O meron ka bang gustong ipaglaban na desisyon na hindi mo pwedeng ipaglaban ngayon? Parang dabas. Ano yun? May mga bagay pa rin na syempre, sa panahon ngayon, hindi pa kasi ako yung bumubukod sa magulang ko. Syempre, nandun pa rin yung respeto, din pa rin yung paggalang sa kanila, syempre. So kapag umalis ka na sa magulang mo, bastos ka na. Charis. Hindi naman po sa Hindi, alam mo, kagandahan ito. Ibig sabihin, nare-respeto ni Nicole Binavalue kung ano yung niya. mga guidelines. Oo. Yung mga magulang niya. Halimbawa, ito example lang to, mababaw na example lang to. Siguro halimbawa, pag gusto mong pumarty, kaso gusto ng magulang mo na umuwi ka ng maaga, dahil doon ka pa rin umuwi sa bahay, kahit gustong gusto mo, irerespeto mo yun, baka magalit si na mama, wag na lang. Parang ganon. Totoo po. Ganon po. Okay. In fairness sa'yo, halos na may mga killer question ko. Tito boy naman. Hindi, sa mga nanonood sa atin in fairness, maganda si Nicole. Ikaw ba single ka ngayon? Hindi nga. Single ka ba? Opo. Ano umu? Bakit ba nalabas sa ilo? Focus po sa career. Ayun po. Focus po sa career. Yan. Focus po tayo sa Showbiz career. ka. Sumasabay si Nicole. Oo. Marunong. Sige, mamaya ka sa akin. Ayun. Pero anong masasabi mo sa mga taong nagpapa-apekto sa sinasabi ng ibang Yes. tao? Halimbawa, sobrang umiiyak sila dahil mo sinasabing masama. Sa feeling mo, ano ang dapat? Kasi eto si Nicole kasi ang generation na medyo makaka-relate Gen Z. ngayon. Gen Z kasi, di ba? Kayong mga Gen Z, aminin na natin, sensitive kayo, di ba? Opo, Madali sobra. kayong masaktan at yung puso nyo ay malambot masyado. Sobra. So, anong ginagawa nyo kapag ganun may sinasabi ibang tao? Alam mo gawin natin, daanin natin sa dula. Kunwari ako yung chismosang kapitbahay, tapos ikaw yung dating nagdancer sa club. Sige. Oh, ikaw, Kanya. kapitbahay Ako yung ka, ay friend ka. Ako yung friend na tatanong siya, anong problema? Sige, go. Oo. Okay, sige. Ikaw muna yung manlait sa Kunwari kanya. dadaan, nagwawalis lang ako sa bakurang ko Sige ha. pa. Sige. Tapos dadaan ka na. Ay, hello po. Dadaan ka lang, ba't ka bumabati? Opisina to. Bumabati. Ayaw, sige po. Eh diniyantok kita. Sige po. Okay, daan po. Wawalis ako. Oh. Hay nako, dadaan na naman yung kalapating mababa ang lipad. Ay, ako na ba yun? Oo. Ay, sorry. Ay, akala ko may sasabihin pa siya sa akin. O, sige, game. Ito na. Kaya dancer ka lang dati sa club. Dancer lang ba ako? Hindi ka lutang dati or hindi ka nagdroga before ha. Ano pala yun? Sige po. Ikaw na. Okay po. Bakit kasi may mga tao na nangingialam ng buhay? Talong mo sa lola mo. Nagwawalis lang ako. Hay nako, baho talaga. Diyos ko, wala, alam mo, kaya minamala sa mga paninda ko kasi may mga dumadaan-daan talaga na babaeng mga masama ang ang mga nakaraan. Mga mamay ahasin pa niya ang asawa ko, Diyos ko. Eh, ano namang tingin mo sa'yo? Eh, ikaw. Ako, Ganda, Disney Princess. Ano? mas mabuti na lang na mas mag-focus na lang sa sarili kaysa naman nangingialam ng ibang tao. Sino kausap mo? Ikaw? Friend, sino ba yung kaaway mo dyan? May kausap ka ba? Ewan ko ba dito sa nangingialam ng kapitbahay natin? Sino ba yan? Si Aling ano yan? Aling ko ring. Hoy, hindi ako nakikialam sa inyo. Una sa lahat, naka-airpods ako. May kausap ako sa telepono. Ay, ganun. Para kang baliw. Sorry po, Aling Puring. Ano lang kasi tong friend ko, madali masaktan. Sino Sabihin mo dyan sa friend mong mababa ang lipad, huwag siyang dadaan-daan dito dahil nagdadala siya ng kamalasan sa barangay. Ay, pasensya na po. Sige po, bye. Ay, sige po, salamat. Telepono to? Sa totoong buhay, hindi ka ganyan. Umaalis ka na lang bigla dahil. Grabe naman. Friend, okay ka lang ba? Okay lang naman, kaso masakit pa lang makarinig ng mga ganong salita sa ibang tao. May gusto ka bang gawin kay Aling Kuring? Ano bang Subukan mo lang. Baka gusto pagbuhuling ko kayo ng friend mo. Gusto mo maghigante? Pwede ba? Ay, ganon. May hawak-hawak akong isopagos ihahampas sa'yo. May tinatago pala. Po, joke lang. So, ganun ang gagawin mo. Hindi naman.
Siyempre if Gaganti ka? May part na ganun. Na? Na gaganti ka? Hindi naman So, Kung ano ka, magpaparinig ganyan na ba ang siya. paraan ng mga Gen Z ngayon, te? Kung magpaparinig siya, magpaparinig din ako. In fairness, pero make sure na yung yung paglaban mo, may paggalang. Oo naman. 'Di ba? Ikaw ba kapag halimbawa napagalitan ka or may sinabing masama against you, talaga bang iniiyakan mo siya sa pagtulog? Ganon? Ay, opo. Ganun ka-affected. Ganun po, Mga ilang days bago ka makamove on? Hindi pa yung nakaka-move on, 'di ba nga umiiyak nga yan kapag programa ni Padjak daw nakikinig. Ay, totoo ba? Ay, ano po yun? Iba po yun. Iba po sa akin. Opo. So, mga ilang days bago ka makamove on? Pag Depende nakapagsalita sa ng masakit. sitwasyon. Pero ang pinakamatagal, siguro umabot din sa akin ng 1 week. Tapos hindi ako makatulog. Ang tagal din, Oo nga. Ikaw, pag napagsabihan ka, Ilang araw ko hindi po nakatulog. Dadaling ko habang buhay. mas malala ka pala sa Gen Z. Tapos magpapalipad namin. Hindi, di ba kasi nga sabi nila, yung mga Gen Z daw ngayon, medyo Madam, snowflake. Madam. Oo. Opo, totoo Ang naman po puso ay talaga. talagang malambot na parang isang tusok lang, madaling masaktan, kaya ingat daw sa Kumbaga mga Gen Z. sabi nga nila parang pigsa daw ang mga hindi pa dumadampi yung karayong pumuputok na daw sila. Oo. So, Pero depende rin yan sa pag-handle ng problema. siguro, eh. depende rin. Kaya dapat maging strong. Totoo. Oo. Diba? Kasi tingnan mo, eto sabi mo 1 week kang umiiyak. Kaya ako tinatanong, kung 1 week kang umiiyak dahil sa sinabi ng ibang tao, 1 week yung nawala sa buhay mo na pwede kang maging happy. Nabuti Ibig sana sabihin- kung ibang tao na Yes. kinaba ay na oo. Ibig sabihin, yung taong nagsalita sa'yo ng masakit dahil kinimkim mo, kinuha niya yung 1 week sa buhay mo na naging malungkot ka. Sinong nanalo? Sila. Edi siya. Ganon. So Mm. next time, mga 3 days lang. Kaya sa susunod, Nicole, huwag ka nang sasagot. Pag sinabi nilang kalapati ka mababa ang lipad, dilipad ka na mas mataas. Yung ganun ka na. Kaya wag natin sayangin yung time natin. Kasi tingnan mo, pag nare-realize natin, ay, nasayang yung time ko sa isang tao na worth it ba ng buhay ko? May pakialam ba siya sa akin? Iniisip ba niya ako sa pagluluto niya? Yes. O pag nasa CR siya? Hindi din naman, di ba? Ay, linawin lang Kanya-kanya. natin, ate, ha? Oo. Kasi baka mamaya isipin nila si Nicole yung hindi po siya yung... Yung letter sender, Oo, hindi po. Hiningi lang namin ng opinion ng isang Gen Z. Kasi Oo. nga, eto talaga nangyayari to in real life na marami talaga nasasabi ang ibang tao at kadalasan pag may nasabi, nagagantihan online. Oo. Parinigan. Parinigan. Tapos pareho kayong naaapektuhan. Di na kayo makapag-work. Lalo na sa panahon ng mga Gen Z Oo. ngayon na Yun. kung kailan na bago na yung henerasyon, mas marupok sila at mas prone sila sa pagkitil ng sarili nilang buhay. Dahil sa dahil sa sinasabi ng ibang tao. Kaya dapat wag mo hayaan na malugmo ka. Alam mo, it's okay kasi tao ka lang eh. May mararamdaman ka talaga pag may sinabing hindi maganda sa'yo, pero wag mo nang tambayan ng matagal. Yes. Kumbaga, make it a point na anong pwede kong gawin para, di ba, magkaroon ako ng outlet. Mm-mm. Paano kung may itatayo yung sarili ko? Ganun na yung next thing na gagawin. Ikaw ba nung outlet mo kapag nalulungkot ka? Oo. For me, ginagawa ko po kasing busy yung sarili ko eh. Yan. Kapag hindi po ako okay. Yung kahit nakapaglinis ka na, magkakalat ka ulit. Para malisan? Adik. Hindi naman sa ganun. May ibang paraan para maging busy. Isasaboy niya yung 3-in-1 coffee. Sa pag-iwalay-walayin niya, busy ako. Hindi valid yung mga sinasabi niyo. Kaya magbato-batopic siya sa salamin. Kaya nga. Tapos, kinakalaban niya yung sarili niya. Grabe naman yun. Baka magbaliw na. Hindi, ganyan pwede mong gawin yun. No? Kaya, kurutin mo yung kapatid mo, tapos unahan mong umiyak. Oo. Diba? So anyways, maraming Ayan, salamat, thank you Nicole, po. ha. Maraming salamat sa iyong Oo. you. Oy, batiin lang natin yung mga nanonood sa atin. Sana lagi ha? kang happy, Nicole. Huwag kang Oo. iyak. Be happy. Always choose to be happy. It's okay not to be okay. Pero dahil dyan mga pangga, ito, dakuan muna natin ang ating mga pabate. Yes. Ang dami yan. Yes. Test paper na naman kayo, ha. Team Beshi, Mami Grace, Mami Rosie, Mami Lourdes, Mami Merly. Carjack Teams, Team Baby Love, Team Hope, Team Puyaters, Team Beshi, Team Sabah, Mami Gigi, Bajoy, Caballero, and Team Hope. Jane, Liza May, Brian, Rodely, tama ba to? Macris, Evelyn, Evelyn, dalawang Evelyn, Decapi and Del Castillo. Milagros, Uy, Cynthia, Mami Menelisa, Citas, Janine, Dory, Abelia, Maria Lourdes, Sisa, tama ba? Marilu, and Maria Editha Lasso, and Mel Madera and Clarine. Clarina. Clarine. Clarina, okay. Okay ka na? Yes. Eto, Carjack Moms Team. Ayan, si Mami Vanji, Mami Olet, ayan, si Mami Vicky Gloton, Elisa Cabanyog, Mami Mary Mejia,
MC Padolina, Lorna Catilo, Red Lips, Evelyn Del Castillo, Arlene Balenya, Doyet Aldueza, Yoli Rigodon, Veron Enriquez, Laki ng Melody boses. Dairit, at kay Kay Rosales. Magdala lamang kayo ng birth certificate at katunayan na kayo po ay residente ng barangay na ito. Maraming salamat po. Thank you so much. At sana may natutunan ka. Meron pa ba? Wala na. Sana may natutunan kayong lesson for today. Again, huwag tayo magpa-apekto sa sinasabi ng ibang tao kasi at the end of the day, it's your life. Kahit ano pang sabihin nilang pangit about you, hindi naman sila magpapakain. Baka pangit ka na, tapos tingin ka sa akin. Hindi, kumbaga hindi naman sila magpapakain. Tsaka yung Correct. sinabi ko kanina, at the end of the day, sa dulo ng buhay mo, mag-isa kang ililibing, hindi ka sasamahan ng kahit na sino. So don't mind the people around you. Dapat Correct. focus ka lang sa sarili mo. Kasi ikaw lang ang makakatulong talaga sa sarili mo at kasama mo hanggang dulo. Tsaka pinakain ka o hindi, huwag na tayong magsabi ng kahit ano Tama. masama sa ibang tao. Oo, kasi hindi mo naman ikakayaman yun kung nagsabi ka ng masama or nanira ka ng kapwa mo. Lalo na kung Wala ikaw din yung madumi ka din. Diba? Wala yung mai-add up sa buhay mo. So do not waste our time sa mga hindi magagandang bagay kasi life is really short, time is running so fast. At yung pag-ikot ng orasan, sana alam mo yun, sa maganda natin gamitin, na masaya tayo para at least memorable yung mga buhay natin. Hindi yung naubos natin siya sa pag-iyak, sa pakikipag-away, sa pagtatanim ng galit Ng at sama galit. ng loob. Oh, Magkakasakit ka lang sa puso. O yung mga nanonood sa atin dyan sa ating Facebook Live na may mga dinaramdam sa puso at may mga galit at inggit sa kapwa. Nako, brong galing nyo na. Yung mga ganyan. Hindi maganda yan. Yes. What the hell, John? Ako, thank you, Tita Cora. Maraming salamat. Dami nanonood sa atin, sa live natin. Thank you so much. May bukas pa naman, 12 Oo noon nga. to 3 p.m. Ako pa rin ang inyong makakapiling. And you can send your story sa Sincerely Cara sa fanpage po natin. Hanapin nyo lang sa Facebook, Sincerely Cara. And Senya, be strong ha, sa ating letter sender. Be Correct. strong, don't mind other people. O siya, maraming salamat. Susunod na po si Sheena at si Jimbo. Dito lang sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sa Bihing Radyo. Sabihin mo.